dito sa habitat. Okay, so mao gyapon the problem sin doctrine of death na kay kuan siya mo series ni siya bisan pa nga ara kita sa ginatawag nga chapter 2. So isa ni siya sa tong binder nga gihatag ko sa imo, pero siyempre may mga changes po na siya, mga clarification. Sige, sa atong pagsugod, mag-pray ta, check sa atong kagalingon, is open na siya. Kaguman sa kung pinanglanon na i-confess, pagpasalamat sa Ginoo, pagguman sa igatingo kung pag-ampo. Sige, let's pray. Sa imo blang amay, salamat kayo sa mga higayong Ginoo sa pag-sit sa among kagalingon, ngayara permi sa pagsakop sa belang espiritu in the sphere of God Holy Spirit. Ang itawag nga divine dynasty Ginoo, in fellowship of God Holy Spirit. Ngasa para mayara sa pagintindi Ginoo sa imo mga pagtulunan. Isa kaputan sa ni Ginoo nga sa mga kamaturan, we are praying sa teaching ministry, confirmation of God Holy Spirit as our divine teacher. We are just an instrument Ginoo sa pag-communicate sa mga punong gani gaampok kami of giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Nasa imong grasya sa iyong pamangkin ginapanan ginapasalamatan pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay. Ay, doy. Oh, sige. So, ang giton-an naton is spiritual death. Awa duwa ikatatlo pa lang positional death. So amo tong spiritual death nga universal, butsing anon nga tanan nga tao makasasala namulag sa Dios. Kay butsing anon sa ang kamatayan amo ang pagkahamulag, no? Ang ikaduha mao gyapon spiritual death pero kay Jesus Christ lang. Ang ikatatlo nga sa pagpadayon amo ni ang ginatawag nga positional death. Butsing anon sa kahimtang no patay kita sa ginatawag nga sa kahimtang. Kay nga man tungod kay sa pagtuo naton kay Jesus Christ, primero ara kita kay Adan sa pagtuo kay Jesus Christ, siyempre baptism by the Holy Spirit, gibutang kita sa ang balaang espiritu nga dira na kay Kristo. Yara na kay Kristo. So nahamulag na kita karon sa pagkaulipon sa sala. Nga butsing ganon nga bisan sa doctrine of salvation na release, nahiluway na kita sa gahom sang sala. Amo na nga ikaw nga Kristohanon, o kung masalinta nga, kita lang nga mga Kristohanon ang may ara sang ikasara nga hindi maghimo sang sala. Kay nga aman, tungod kay ang old sin nature, wala na sing gahom sa aton. Sa aton pa, ining mga hindi tumuloo, bisan pa ang sa ilang una-una nga hindi sila maghimo sang sala, ang ilang ginahimo gid yara sa pagkamakasasala tungod kay ara sila sa old sin nature, ulipon gyapon na sila sang sala. So kay ulipon sila sang sala, hindi gid sila kalingkawas o kun makahalin sa pagkamakasasala nga bisan ano pa na nga magtao siya, halimbawa donation 1 milyon, pamaagi gyapon na sa daan nga kinayasang sala. Amo na nga kita lang ang mga Christians ang may opportunity sa hindi paghimo sang sala. Sa isa kabutang amo niya sa prinsipyo, hindi batasan sang tumuloo ang maghimo sang sala. Pero inang mga hindi tumuloo ni Jesus Christ, batasan kinanilaya ang maghimo sang sala. Amo na nga ang Kristohanon kung maghimo sang sala, abnormal gid. Kaya ang normal nga pag kinabuhi sang mga tumuloo sa mga Kristohanon, amo ang hindi paghimo sang sala. Now, ari kato tari anay sa Roma 6:1. Ay, diri gali may so dapat may ay ara ko sang kwan sang Ilonggo diri. Roma 6. Roma 6:1. Okay. Ano siling ya? Ngayon ang sasabihin natin. Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang mga kagandahang loob ng Diyos? Oh, pwede ba na? Maghimo ko sa sala para maging abundance maging ang
grasya sa Dios. Unsa day ang kasihan sa ginatawag nga pagkaabundan sa grasya sa Dios tungod kay naghimo ka sang sala. No, dili. Mao ni sa verse 2. Hindi. Bisan pa paano ang grasya sa Dios buga na jud, sufficiente jud. Mao sa verse 2 daw. Hindi tayo na sa kasalanan, kaya hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Oo. So, hindi kinaiya sang mga Kristohanon, but sa ganon sang Kristohanon, atong nagtuo nga si Jesus Christ, Diyos, for record purposes ba, nga si Jesus Christ, Diyos, nagbayad sa aton mga sala, namatay siya sa unod, kag nabanaw sa ikatatlong adlaw, nagkayap sa langit, kag yara sa tong kamot sang Diyos nga amay, nan amo na siya ang mga Kristohanon nga patay na kita sa sala. Kay kung magsuliman ko ka Christian, broad kayo ba? Sa halimbawa hindi ka Muslim, so Christian ka. Ana ang definition. So lalo pa diri sa Mindanao. Iti ang question ko da, paano ng mga Hindus? Hindi mo na sila Christian, nga hindi man sila Muslim. Kay kung hindi ka Muslim, Christian ka. Kani mga Taoist. Yan ang Taoism ang kwan ba? Taoism. Amo nang ilang religion. Kana mga Buddhist, hindi mo na sila Muslim. Pero di sila Christian. So mo na nga ang Christian, dapat adagit sa pagtuo nga si Jesus Christ Diyos. Bahala, no matter what man ang imong religion o imong ginasimbahan, kay ang Christianity dili religion. Basta nagatuo ka nga si Jesus Christ Diyos, na gibayran niya atong mga sala tanan, pagkatapos namatay siya sa unod, nabanaw siya sa ikatatlong adlaw, nagkayap sa langit kagyara nga sa tuo sa Dios nga amahan, nan mahimo ka nga Christian. Kag pagkahuman sina, Diyos nang bala mag-guide sa imo kung sino ang right pastor teacher or right teacher nga magtudlo sang kamatuoran para sa Christian way of life. Na mo nang dagan sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Pero ang salvation is by faith lang, pagtuo lang kay Jesus Christ lang. Pag human sina sa Christian way of life, simply faith plus works. But sing ganon ang works din na base sa Bible, nga pagtulunan, pamaagi, ginatawag nato nga Bible doctrine, biblical truths, no. Kay kung wala kay kamaturan sa pulong sa Dios, wala kay ikabuhi. Wala. Mao na nga ang sunod sa pagtuo lang kay Kristo lang mao ang kaluwasan, ang human sina amo ang pagtuo plus pagtulunan. So ang object sang imong pagtuo sa Kristohanon nga pagkinabuhi amo ang Bible doctrine. Hindi ka kalikay sa sala kung wala kay Bible doctrine. Dapat may Bible doctrine ka para makalikay ka sa sala. Kaya amo man to imo ikinabuhi ang Bible doctrine. So kung wala kay Bible doctrine, ano ang imo ikinabuhi para makalikay ka sa sala? Wala. Kaya kung ano ang yara sa imong una-una, isa po na sa kaprinsipyo, sa ginatawag nga mentality nga kung ano ang yara sa imong una-una, mauna ang imong batasan. Kung wala sa imong una-una, wala kay batasan. Ako nang gawas. Bisan ano pa na imong ginatuohan. Okay, so tapos diri sa bersikulo 3, nakahibalo kamo nga sang pagbautiso sa aton sa paghiusa kay Kristo Hesus, nagakahulugan nga kaupod man kita sa iya kamatayon. Ini nga bautiso hindi ni siya nga sa tubig. Remember naton nga ang 1 Corinthians chapter 10 verse 2, ang bautiso da kay Moses hindi man sa tubig. Pero ginbautisowan sila sa kay Moses sang pagtabok nila sa dagat. Kag ang pagtabok nila sa dagat malagi na tanan.
Kuya, kayo na unaon ba? Di nga niya, 1 Corinthians. Bebe. May dress ta. 1 Corinthians chapter 2. Chapter 2. Verse 2. Ay, chapter 10 di ay. Chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. 10 to. Sa galong kag sa dagat, Ba? Sa galong kag sa dagat gimbautisuhan sila tanan subong nga mga sumulunod ni Moises. Okay. So, ang bautiso dira, amo ang pagkasumulodon ni Moses. Kay nga nga sa bautiso dire, wala ni sila nabasa. No? Makita naton sa Exodus 14:22. Exodus, sunod sa Genesis. Siyempre, ginabak-upan naton ang kung sa pagpamatuod nga ini nga bautiso, wala ni sila na basa. Kaya hindi tanan nga bautiso sa tubig. Pas ng bautiso sa balang espiritu. Bautiso sa balaan nga espiritu. Bautiso sa kalayo. Hindi na sila sa tubig. So, Exodus 14:22. Exodus 14:22. Eh? Te. Muratang mata. pag ang mga Israelinho nag-agi sa mamala nga duta nga ang tubig na himo nga daw pader sa ila, wala kag sila natuo. Wala sila na? Ay kag sa ila wala kag sa ila tuo. Too. Wala ka sila tuo. Hindi, wala sa ila to. Wala. Doon naman ko lang ng Pilipino, mga pahilis, tapos pahina, mabilis, tapos maragsa, no? Doon naman ko lang naman. Pero anak maragsa, pahilis, mabilis. Tapos Ya pag basto nga natakot. Ya pag pero hate na ako ng kwan. Ang English. Kwan, ulit. Pero pag study na ako sa seminary, bahin sa Greek na mga kwan ng sentence construction, kung paano ma-divide ang sentences. Dito na po ko na-encourage na po nga magtuon. Pero wala na. Pero paningkamot lang, doble paningkamot. So wala din sila nabasa. Ang duta, mala. Kaya bisan basihan mo na ang duta sa tubig, hindi na magmala eh. Masamot na nga ang dagat. For how many years? Dira siya pagigat. Sa ato pa pati ang tubig sa flooring sa dagat gisuyot. Maladyot. So ang pamatuod diri nga hindi tanan nga sa sa tubig ang tanan nga bautiso. Siyempre nagtuon kita may 5 ka bautiso nga hindi sa tubig, kag 4 ka bautiso nga sa tubig. So isa ni sa kay Moses. Hindi, balik ta din naman sa Ilonggo ko nga Bible. Sa aton pa nga nakahibalo kamo nga sang pabautiso sa aton sa paghiusa kay Jesus Christ. No? Buting ganon nga ining bautiso sa pagkilala, to identify. Kay duwa na siya sa kwan mo. Kung particular jud sa Greek, duwa na siya mo. Bapto kag baptizo. To identify. Ginkilala sila nga nahiusa sila kay Moses. So dire nakilala pod kita nga nahiusa kita kay Kristo. Naa kita in Christ. Kay siguro kalabanan siguro sa kasimbahan karon pag sila nimo nga bautiso, tubig dayon ang una-una eh. Sa pagkabasa sa Bible bautiso.
So, Bautiso, anak-anak mo. Basta mag-istorya, bautiso, tubig na istoryahan. no, automatic na, tubig na yun. Pero hindi. Sa pag-usisa. Oh, sige, amo na. Nga karon kung ano gali bot sing ano man sini nga ang isa ka meanings ni is to identify sa aton pa kung bautisuhan gali sa tubig ni mahiusa ka na kay Jesus Christ. Kung hindi ka bautisuhan sa tubig, hindi ka mahiusa kay Jesus Christ. Sa aton pa ang bautiso makatag sang kaluwasan. No, hindi. Walay kaluwasan sa bautiso. Wala lang. Kaya lang nagpabautiso ka tungod kay luwas ka na. Nga sa pagkilala nga ginapadayag nimo nga ikaw magtotoo ni Jesus Christ. Ikaw Kristohanon. Amo na ang punto dira. No. Okay. Sige. So, amo na siya nahiusa kay Jesus Christ ni sa klase nga bautiso. Karon kaning kamatayon pud kay Jesus Christ kay naa kita sa ginatawag nga positional dili sanctification kundi positional death nga nahilway na kita sa pagkayara kay Adan. Amo ni nga patay na kita dire. Pero buhi kita dire kay Jesus Christ. No? Roma 6:10 asa sa 11. Roma 6:10. Roma 6:10. Napatay siya sa makaisa gid lang para sa mga sala sa mga tawo. Pag hindi na gid ini maliwat, buhi siya karon kag ang iya ka buhi para sa Dios. Okay, napatay siya para sa aton mga sala. Now, ang patay na pud diri para sa aton mga sala, ginatawag na siya nga spiritual death kay Jesus Christ. But singano nga napatay siya para sa aton mga sala, nga nahamulag sa Dios nga Amay sa pagbayad niya sa aton mga sala. Hindi ang iyang pisikal nga kamatayon diri ang pagbayad pagbayad niya sang aton mga sala. Anong purpose sa iyang pisikal nga kamatayon? Para sa iyang pagkabanhaw. Paano siya karon mabanhaw kundi siya mapatay sa lawas nun? So amo tong tuyo nga napatay sa lawas nun, physical death, para madaog yang kamatayon, amo na nga nabanhaw siya. Pero ining tawag diri nga napatay siya para sa mga sala o kung para sa aton mga sala, napatay siya nga ginatawag nga espirituhano nga kamatayon nga nahamulag sa Dios para sa aton mga sala. Kag hindi na maliwat kay isa lang. Once and for all katong 30 AD. Kay nga kay ini manggon nga bersikulo 10 ni may ara ni nga hitabo sa libro sa Hebrews nga siling ba nga murag dili eternal security nga ginpakauhian ninyo si Jesus Christ. Kay ngano man kay nagahalad na pud kamo nga mga Israelitas, nagahalad na naman kamo para sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ano tong gihimo ni Jesus Christ? Hindi to bastante? Nga makaisa lang ginbayran niya tanan naton nga mga sala. Ano mo singano nga nagahalad kamo sa kapasiluan sa inyong mga sala? But ba nga si Jesus Christ magbayad naman liwat sang aton mga sala? Hindi. Amo ning senaryo niya ang gawas sa Hebrews chapter 6 man na. Kundi si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala. Now, ang ginahimo naman diri sa mga Hebrews, amo ning lagan sa kasaysayan. Ang Hebrews hiwat naman sila sa kapasayloan sa ilang mga sala, naghalad naman sila. Diri naghalad. Kano karumbot singanon sina? Kay diri sa daang katipan nagahalad sila sang ilang mga sala. Sa palabotong nga si Jesus Christ amo ang halad sang aton mga sala. Tapos natabo na 30 AD ang Hebrews abot wala ko kung saan ang pizza maginhimo na. Halimbawa lang karon ang Hebrews is mga 50 AD. Naghalad naman sa ilang mga sala. Ano karumbot sing anon? Para si Jesus Christ na pud magbayad na pud sa aton mga sala. Kay ining paghalad nila sang ila sa kapasayloan sa ilang mga sala,
nagapadayag na nga si Jesus Christ sa palabuton magbayad sang aton mga sala. Karon kay naghimo na pud sila. Sa aton pa may palabuton naman nga si Jesus Christ magbayad naman sa aton mga sala. Karon pag abot na pud diri, maghalan na pud sila. So nagapadayag na pud na nga si Jesus Christ maghalan na pud sa mga sala. Hindi. Makaisa lang katong 30 AD lang. Once and for all. Pag gusto man ka sa hindi, tapos na ang pagbayad ni Jesus Christ ng aton mga sala. Okay? Amo na mga itabo. So, dira padayon ta. Roma 6:10 tapos kaning 11 gani tugod nga kamo ara na kay Kristo Hesus. Siyempre sa pagtuo nimo kay Jesus Christ naa ka na kay Kristo Hesus. Kabigan ninyo ang inyo kaugalingon patay na sa sala kag karon nagakinabuhi pa kamo para sa Dios. Kaya hindi na kita ulipon sa sala. Hindi na kita ulipon sa sala. Amon kanya nga kabigo nato ng atong kaugalingon nga patay sa sala nga bisan ano kakuit sang sala hindi ka kabatyag kay patay ka sa sala. Pero kung pabuhi-buhi man kalingi-lingi atiwas makahimo gikan sang sala kay gipansin mo ang sala mo kung sa pakon mo gid na ati dira. Pero dapat kabigon gid nato ng atong kaugalingon nga patay sa sala. Dito kita tubang sa pagtulunan Bible doctrine kag among maaplika sa aton kinabuhi. Amo nang problema sa mga Kristohanong karon nga once nga wala sila sang doktrina kay ang memory verse ang basa lang diyan hindi na makahatag sa imo sang kamatuoran. Amo gani na halimbawa man mga pastor magtuon tapos halimbawa itudlo nila sa Domingo wala gani kaabot 30 minutes abi mo wala ano panumdum mo lang na sila ga problema kung ano ang butsing ganon sa ilang ginabasa. Ang amo na dra nga sa pagtulunan lalo pa kung magkandak sila sang lecture kanang magtudlo sanda mga seminar nan dira mo makita kung may pagtulunan sila o kung wala galibog na sanda ano kag ang problema diyan ang ilang pagbadbad. So wala ka sa may makita sa kamaturan nga basahon mo lang isa ka kapitulo. Wala ka sa may makita diyan. Kay base pagbasa nimo diyan, basahan ka man sang isa nga supak sa imo man nga kwan sa imo nga ginahambal nga ara man tanan sa Bible. O prastong gaina Matthew 7:21. Walay bisan sino nga magkatawag sa akon Ginoo Ginoo. Ano na? Makasulod sa ginarian sa Dios o kun sang langit. Pero dito naman sa Acts 2:21 maanta na nga magtawag sa Ginoo maluwas kag sa Roma 10:31 nga magabot ang panahon nga ang tanan magkatawag sa Dios sa Ginoo maluwas. Di bangga na sila bisan sa Micah 4:3 kag sa Joel 3:10. Ang isa dito kalinong kay ang espada himuon arado. Pero sa piyak naman niya Micah 4:3 ang arado himuon espada. Sumpaki sila. Amo nang gwapo ba nga magpalibog ka. Pangusisa. Amo na kung lay pagtulunan. Hindi na nila mamanan. Ate, kung magsiling mo nga sa pagkonsideran nga may pagtulunan, ate, may ara man pero mali. May pagtulunan nga mali. Ano na problema? Kay Mapsay na. Dapros naman to sa una dito sa Grace Baptist Church sa Kinapawan. Kaya nagtudlo ko sa Sunday school. So nag-question tong
ang mag-asawa nga halin sa alliance. Ya, pastor, ano po sing anong sinin sa Philippians chapter 2 verse verse 10, verse 8? Nga work out your own salvation. Bebe, tanong dito sa English. Philippians kalimot ko kung di na ba Philippians nga work out your own salvation. Ha? 2:12? Oh, tama. Oh, 2:12. Ariyo. Gani mga hinigugma ko subong nga nagmasinulundon kamo sa gihapon magmasinulundon kamo sing labi pagit karon nga wala na ako sa inyo tupad. Magpadayon kamo sa pagpangabudlay nga may kahadlok kag pagpurog sa paghimpit sa inyo kaluwasan. Paghingpit sang inyo nga kaluwasan. Butsing ganon, luwas na sila. Kaya ang pulong nila nga workout is katir God sumay. Butsing ganon, ipalis ninyo, ipakita ninyo nga kamo luwas na. Hindi nga para kamo luwas. So, dili ni siya workout your salvation, kundili your own salvation, nga sila luwas na. Kaya ang workout diri is katir God sumay. I-farnish kanang ipakita, ipadayag nga kamo luwas na. Ang inyo nga kaluwasan. Amo nang butsing ganon sina. Tempa Ilonggo gali oh. Nadula na po ko sa Ilonggo. So kabigon ang inyo kaugalingon nga napatay sa sala. Kanang wala sa may makahamulag sa aton sa kamot sa Dios. Wala. Kung ikaw luwas na. Kag amo na pagtuo lang kay Jesus Christ lang. Mo na nga wala good works nga makaluwas para sa karon no, Roma 3:28. Okay. Roma 3:28. Sige daw. Para sa pag-intindi sa tanan. Ano, kay? Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinagpawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa kanyang pagtupad ng kautusan. Okay, ining kautusan ni Moses, kundi sa pananalig lang kay Jesus Christ. Sa pagtuo kay Jesus Christ, dira ang kaluwasan o dira ang ginatawag nga pagkamatarong. Kay actually kanang ang kasuguan ni Moses, dira na makita nga kung matuman mo, dira makita nga ikaw matarong. Ang kasuguan ni Moses. So Codex 1, Codex 2, Codex 3 na siya. Pag natuman mo na, matarong ka. Pero ano ko ni Pablo? Walay bisan isa nga matarong. Ang tanan maka sasala. Kay nga tungod kay wala sang may nakatuman sang kasuguan ni Moses. Paano mo matuman ang kasuguan ni Moses? Paano mo matuman nga ang kasuguan ni Moses nga halin sa Dios balaan, huli? Kag ang tao makasasala, hindi gid siya makahimo. Karon ano ba sing ganon sang kasuguan? Ang kasuguan nagapakilala nga ang tao makasasala. Kay nga kay hindi siya katuman sang kasuguan. Amo nang siling na po ni Pablo. Kung walay kasuguan, walay sala. So ginapadayag na sa Dios nga ang tao makasala, hindi siya katuman sang kasuguan. Ha? Oh, kay nga kay waay siya sang sala. Perfect siya. Sinless siya mo, sinless. Walay daan nga kinaya sang sala. Ang tao makasasala.
Amo nang hindi ikatuman ang tao. No one is perfect. No one is righteous. Not even one. For all have come short to the glory of God. Nga ang tanan makasasala. Amo gani nga pinagi lang kay Jesus Christ ang kaluwasan nga magtuon na lang ta. Kay but nga nun sa pagtuo, nagapay dalom ka sa kamaturan o kung sa otoridad ni Jesus Christ. Amo na nga sa iya pamaagi ang kaluwasan. Sa aton pa, kung wala sa iya, walay kaluwasan. Okay. Be. Amo ning Kolosa 3:3. Be, Colossians. Colosas 3:3. Kay napatay na kamo sa inyo daan nga kabuhi, kag ang inyo bag-o nga kabuhi inatago na dito sa Dios upod ni Kristo. Natago na upod kay Kristo. Patay na kita sa daan, ang pagkayara kay Adan nga kabuhi. Ang bag-o nga kabuhi amo ang pagkayara kay Kristo. Amo na nga natago na kita dito sa Dios upod ni Kristo. Colosas 3:3. Seguridad na. Klaro na. Siguro present, always in present tense siya. Pero sa ano man. Okay. Ay. Sige, padayon ta. Kadto ta karon sa ginatawag nga temporal death. Temporaryo nga kamatayon. Para ni sa mga Kristohanon, ning temporaryo nga kamatayon, temporal. Patay pud kita temporaryo. Tingalan eh. Ano tano? Patay kita temporaryo. Ari ay ining temporal nga kamatayon sa mga Kristohanon, temporaryo tungod ni sa carnality sa paghimo sang sala. Sa aton pa, ang pagkayara naton sa pakikambitanay sa balaang nga espiritu na dapat unta puno na punan kita sa Holy Spirit. Yara kita sa pagpasakop sa balaang espiritu. Pero tungod kay naghimo kita sang sala, amo na nga patay kita diri. Yara kita sa pagkasala, old sin nature. So, makapanumbalik ka dira na hindi ka patay temporaryo kung magamit ka sang 1 John 1:9. Paggamit nimo sang 1 John 1:9 nga isugid ang sala, hindi pa ginulsol kundi isugid. Nga Ginoo, nakabutig ko, Ginoo, nangawat ko, Ginoo, kung ano dira. Sa Dios nga Amay, pinagis ngalan ni Jesus Christ. So, hindi nakapatay, balik ka na sa pagikambitanay sa balaang nga espiritu. Kaya nga man, tungod kay sa balaang nga espiritu, ang aton ra pakikambitanay temporaryo. Ari, luwas kita. Pinagi kay Jesus Christ. Ara na kita in Christ. Yara kita kay Kristo. Pero maminti na. Yara kita pirmi kay Kristo. Kay luwas kita tugtog sa walay katapusan. Eternally secured. Pero ang function o kung ang balaang nga espiritu sa aton nga sa pagkinabuhi temporaryo. Kay nga man, kay kung kisa kung maghimo kita sa sala, ang balaang nga espiritu wala nagalihok. Di siya magfunction. Wala. Amo na nga patay kita. Ang nagafunction sa aton amo ang daan nga kiniyasang sala. Kay duha man lang nakabutang. Kung wala ka naghimo sang sala, kung wala ka sa old sin nature, yara ka sa pagpuno sang balaan nga espiritu. Kag ang pulong sang Dios maaplika sa imo nga kinabuhi. So ang batasan naton diri dapat diri pirmi sa pagpuno sang balaan nga espiritu. Yara pagsakop sa balaan nga espiritu. Ini siya temporaryo lang kay kung kisa kung maghimo kita sang sala, ara sa old sin nature. So disiplinahon kita sang Dios. Ari ay James Santiago no 1:15. Santiago gid. Si Santiago 1:15.
ba Mexicano ba? Santiago 1:15. Be sa Ilonggo ko dire. Sige. Kagpon ang iya malain nga handom matuman ang resulta sini amo ang paghimo sang sala. Kagpon magpadayon ang tawo sa Pakasala. pagpakasala ang iya padulungan amo ang kamatayon. Hala. So kumatuman ang iyang handom nga malain, ang resulta sina mo ang sala. Kag kung sige pagit padayon, naginatawag lang nga sin antodit na sa mga Christians, ang padulungan amo ang kamatayon. Ba kung sige kagali mo sang sala, mapatay, bababa. May dara man sa mga masalim mo nga, kabalan na gini siya sa himo sang sala. Sige lang gina himo sang sala. Sige po siya priso. Himo sa sigo priso. Wala man napatay. Pero ang gikuon dire, ang padulungan sang paghimo niya sang sala, kamatayon. Gina-compare, ginabase ta, ginabaki ta kung ano bot sing anon sini. Nga sala kag kamatayon. Temporaryo nga kamatayon. Nga kung sige sa padayon sa himo sang sala, amo ni ay sa mga tumuloo, yara siya sa old nature, kamatayon, pirmi na lang siya dire. Patay na siya dire. Wala na siya sa pagpasakop sa balaan nga espiritu. Hindi na ma-applikar sa iya ang Bible doctrine. So kamatayon gid. Amo ang pagkamulag nga tani yara siya sa pagpasakop sa balaan nga espiritu. Kamatayon gid. So hindi siya lawas no nga kamatayon. Nga sige lang balik sa prisuhan, hindi amo na. Hari pa gid ay. Bebe, dire. Roma 8. Roma 8. 8:6. Roma 8:6. Kung ang hunahuna sang tawo, yara lang permi sa iya tawhanon nga kinaugali, ang resulta amo ang kamatayon. Pero kung ang mga butangan luyag sa Espiritu Santo, amo ang iya permi ginahuna-huna, makabaton siya sa kabuhi kag kalinong. Okay? Kung diri siya, makabaton siya sang kabuhi kag kalinong. Pero kung diri, ang resulta mo ang kamatayon. Hindi nga physical nga kamatayon, kundi kamatayon kay nahamulag siya sa pagpuno sang balaan nga espiritu. O kung wala siya, hindi siya yielded to God the Holy Spirit, wala siya sa divine dynasty, wala siya in the sphere of God the Holy Spirit, amo na nga patay siya diri. Pero temporaryo lang na, kay pwede pa siya makapanumbalik. Kag ini siya ang Roma 8:6 para lang sa mga Kristohanon. Oh. May time pa, isa pa din. Aring kwan, unang Timothy 5:6. 1 Timothy 5:6. Oh. Pero ang balo nga babayi nga pangalipay patay na sa pero ang balo nga babayi nga nagapagusto sa kalibutanon nga pagpangalipay patay na sa panulok sa Diyos bisan buhi pa siya. Hala, Pero ang panulog sa Diyos, patay na, pero kay sa kanimang nga panahon sa Roman Empire, grabe dira ang kanang mga ang sex dira, perti na dira sa Roman Empire.
Tanan dira. Sa bagay bisan gani sa Sodom ang Gomora. Perti na dira. So sa una pa may LGBT na. Kag sobra pagit. Do hindi na kuan ba? Hindi na mabambang. Oo, kaya ang tao sa hayop, hindi na kuyaw. Now, dire sa mata sa Diyos, patay siya. Kay wala siya sa pagpuno sa balang espiritu. Ara siya sa daan nga kini isang sala nga bisan siya buhi pa. Ara sa pirmi sa pagpakasala. So buhi siya kay ara pirmi sa pagpakasala. Pero sa Diyos, patay siya. Ang ginahambalan rin ang espirituhanon nga bahin. Hindi sa lawas nun nga bahin. Bagay, hindi mo lang dito sa mga babae, kundi sa mga lalaki man. Tanan. Ha? Tanan. Oh. So, temporaryo nga kamatayon. Hindi tanan po nga patay sa Bible. Physical dito, lawas nun. Hindi. Oh, nga literal nga kamatayon. Depende sa context. Depende sa imong ginabasa. Nga kani sa mga terminology ni siya sa pagpadayag lang, sa pagpaklaro kung ano na sa klase nga kamatayon. Kaya kung ang tao lang imo pambalon sa kamatayon, puros na tanan kinabuhi nga wala nang gaginawa. Kaya mo nang definition ni Webster sang kamatayon, ang katapusan sang kinabuhi. Patay na, mula na. Pero hindi amo na. Okay. So ang kuya pagit sining operational debt. Oh, gadagob na. Wala na nag-operate, wala na nag-function sa iyang pagka-Kristohanon. Kay ini mga bersikulo ni para na sa mga Kristohanon. Wala labot na rin, hindi magtotoo. Kay batasan gina dilaya, amo ang paghimo sang sala. So ang pagkamulag niya sa iyang pagka-Kristohanon, sa iyang pagtuo dira sa pagka-Kristohanon. Para sa karon kaning pirding lang tugianay ni James 2:26, Santiago 2:26. Gani subong nga ang lawas nga wala sing espiritu patay, amo man ang pagtuo kung wala sing mga binatang. Patay man. Wala sing punta binatang no. Oh, ti patay. Ang kuandriya wala sang pulos. Pero dre sa English dead, patay. Dead. Ambot sing ano dre sa wala sang espiritu, wala sang ginhawa. Kay sa Grigo ang pneuma, kuan mo, lain-lain na siyang butsing ganon. Pwede nga kuan kaning hangin, wind, di sa air kundi hangin, tapos espiritu mismo siyang kagalingon, tapos ginhawa. Tibot singa nun diri nga ang lawas nga wala sang ginhawa, patay manggid. Kay ginalain naton ang tawhanon nga espiritu nga diin dira ang balaang nga espiritu nagapuyo sa aton nga tawhanon nga espiritu. Pero kung ibutan naton ni sa espirituhanon, patay, wala siya sang relasyon sa Dios. Pero ang butsi nga nun dire, wala sang ginhawa. So amuman ang pagtuo nga wala sing ginaupdan sing maayo nga mga binuhatan o kung wala sang buhat, patay. Wala pulos. Kaya nga Kaya nga hindi makita ang imo pagkakristohanon. Kay ang pagtuo may buhat gina siya, may epekto gina. Kay kung wala kas ay amo niya. Ikaw nga nagatuo, may ginatuuhan ka. Ang imong ginatuuhan, amo na mo epekto sa imo, amo na nga may buhat. Sa aton pa, ang imong ginatuuhan
amo na ang epekto sang imong pagtuo. Kay kung wala siya ano ni, kung wala ka sa may ginatuuhan, wala kay pagtuo. So walay buhat. Amo na nga kung may ginatuuhan ka, may gawa gid siya sa imong kagalingon. Kumbaga pa sa panguma mao ni ay. Kung may technician diri nga magpuon abi nga ini nga mais, magbunga ni siya sang 5 ka ano ni? Ano? Ha? Ano kaya ng mais stock niya? Ano na? Inang mais niya gid ba? Ha? Oo, puso niya. Di, iba man eh, oh. Ano tawag na? Nang gamay ka, kung pala uno na gid. Hindi, pagbunga sa mais, kundi may mais gid siya. Oo. Ano tawag siya na? Primero, sukbit na pagtawag. Sukbit? Oo. Kinangga, kubunga pa lang. Ay, pero kung Lubrahos siya, nagbujawi siya. Lubrahos. Tapos magbujawi, amo na sunod ang iya kabunga ba. Abunga ng tawag gali sinapod. Oo. Ah, si. Ito ng pamungar. Oh, so by stages gali may Oo. oh. So amo na ay. Kung may ara technician diri nga magkuon nga ining chemicals magbunga ni sa inyong mais nga sa isa ka pungango o kung sa isa ka punuan 5 ka bunga. Yara mo gina pastor. Pero wala ka talagsa kayo. Ara pero wala sulod ning kabata niya sa gilid. Ay, kuan gid puno gid siya puno. Sa kuwan mo ha, may ara. Oh. Dua, tatlo, may ara. May ara pero pag 5 na ang iban waay. Pero are pasobraan ko ay. Nga magsaling ang technician nga kung gamiton yun ning chemicals magbunga siya sang 8 ka bunga. Posible na no. Pero amo ning buto sing ganon. Puro kung nagatuo ka, hindi mo gawin mo. Kay gatuo ka. Mangutang gid ka, utangon pa na technician. Utangon ka. Pero ang punto diyan kung nagatuo ka, i-aplikar mo gid. Amo na nga ang pagtuo nga may buhat hindi patay. Pero kung wala ka nagatuo, patay gid siya. Kaya hindi mo buhaton mo. Amo nang busing ganon sang Santiago 2:26. Sa aton pa kung nagatuo ka, may epekto gina sa imong kinabuhi. Kay ang pagtuo may buhat gid mo. Hindi pwede. May resulta gina siya. So hindi lang sila nga sa baba lang nga at nga gatuo gid ko. Hindi Hindi na basta-basta. Nga tuon na lang para madali. Ay, hindi na basta-basta. Kay dalong ka sang imong ginatuhan sa eternidad kung diin. Mayad kung palangit, pero kung paimperno na. Ha? Sayang git. Sige ka to simbahan. Sige basa sang Bible. May Pungutang ka sapatos, layo. okay, siyempre dapat urmagi ka kato simbahan. Kay may nasugata po kung pastor nga ang ginahimo daw niya mag Bible study basa lang. Kung din mo makaroon makita dra ang kamaturan kung hindi mo na sa ibadbad sa eksakto. Hinundo mo naton nga may ang aton nga Bible lain-lain eh. May New American Standard Bible ka, may King James nga Bible ka, may NIV ka, kag lain-lain ang mga pamulong dra. Kag isa man kung hindi ka kayo particular sa pagtulunan sa doktrina, ang mga pamulong diyan sa Bible gasumpaki. Matthew 7:21 kag Acts 2:21 kag Romans 13, Joel 3:10, Micah 4:3. Gasumpaki na dira. Pero kung hindi mo mamanan kung anong botsing kanon sina, sumpaki gid ka. Hindi basta-basta ang sa Bible. Lalo pa sa pagpamatuod sa imong Biblia. Ano gina siya kakamatuod? Ras nung isa ka pastor man nga mudi daw King James sa imong Bible, ginahiluan mo ang imong ginatudloan. Kung nago siya nga 5 pa sa akon ra mga Bible may ara ra kay nasbi ang akon Bible man dili man King James. Ikaw may pulo ra sa akon nga the Lord is God. Ti sa ana may ara man kuno. Ti gikunan ko siya nga
Ti ano gali, pwede ba nga ang God is Lord? Kay may ara nga the Lord is God? No, the Lord is God. Botsing anon nga Yahweh, Jehovah, Adonai is Elohim. Ang Elohim, pwede mo ba Yahweh, Adonai? Hindi. Ay, hipo siya. Wala siya na kwan. Kasi i-explain ko na sa imo ba kung anong botsing anon siya na. Dapat pamatud-an mo, hindi lang sila nga basahon mo lang dra. Kay walay kamaturan sa tawag ng pagbasa, dapat kuan mo nga sa eksakto nga pamagi. O pras mo ni Episo 5:14. Ephesians 5:14. Ari, kuya po na. Sige daw. Be, sakon be. Kaya ang tanan nga masilakan sang kamatuoran, masanagan. Tama, manggit. Gani, may ara nga nagasiling. Bugtaw, ikaw nga nagakatulog. Bangon, halin sa mga minatay. Hala, sa kag pasanagan ka ni Kristo. Pwede ba nang ano sa resurrection? Hindi Ini siya nga mga ngina-address mo na siya sa mga Kristohano nga bugtaw, ikaw nga nagkakatulog. Mga Kristohano ni nga wala na nagapangsyon o kung wala na nagagawi sa ilang pagkakristohanon, wala na aplikar sa ilang Bible doctrine. Mga karnal sila, karnal pa lang ni siya. Ayaw po ng reversionistic. So, nag-neutral ni sila, wala sila sa ilang Kristohanong kapag kinabuhi. Bangon halin sa mga minatay, patay sila. Hindi makita sa ilang pagka-Kristohanon. Oh. Ang Kristohanon makita lang sa ilang pagka-Kristohanon kung maaplikar ang doktrina, ang kapaturan sa pulong sa Diyos. Hindi ni pabutan-butan. Kay mas butan pa ng iban dra nga di Kristohanon. Kag pasanagan kani si Jesus Christ mag-shine o kung magsanag dira sa inyo. Arise from the dead nga wala kamo naga-operate sa inyong pagka-Kristohanon. Amo ni siyang operational death. May mangita pa ta sang iban. Okay, kaning first John. Ning ulahin na. 1 John 1, 5-6. Sige. 1 John 1, 5-6. 5-6. 5-6. Sige. Ito ang amin narinig sa kanyang anak at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. 6. Kung ang sinabi natin tayo'y kaisa niya, ngunit na namuhay, namumuhay naman sa kanyang kadiliman. nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Okay. Ara sa pagpakasala, tapos nagasiling nga nagakinabuhi sa Dios. No, dili. Wala na aplikal sa iya ang kamatuoran. So ang importante diri amo ang kamatuoran. Ang truth. Kay kung Christian ka, maaplikar gid sa imo dapat gid ang kamatuoran sang pulong sa Dios. So, the person na siban nga silingan. Siga, simba ka lang to sa imo, kay simba pa ko sa akon total para sa laman nga Dios ang atong ginasimbahan. No, hindi. Iba.
Kaya nga, ginakuhan ko na nga, ginambal ko sila nga, Bi, isugid sa akong kung ano ang imo nga Diyos, kay isugid ko pa sa imo kung ano nga ako nga Diyos. Kung magkaparehas ta, di parehas. Ay, hindi gid. So, kung nagkasiling kita, if we say that we have fellowship with Him, dira sa Diyos, and walk in darkness, wala. Wala natong gina-practice ang kamaturan. Amo nang importansya sang kamaturan. Sa atuan pa, kung ikaw nga Christian wala sang kamaturan, wala ka sa Diyos. Ara ka sa kadudulman. Kaya simple mo lang magsilinga, ligtas ako. Na ako sa kamaturan. Eksakto nga pagtulunan. Dali lang magsulti sina, magsiling sina. Pero mabalaan mo ang tao nga wala sa truth kung ikaw may ara ka sang truth, kamaturan. Dila na may balaan. Kaya hindi ni siya papatok-pato lang nga o kung mag-angkon lang nga, tama ako. No, hindi. Kaya na makita sa imo pagkinabuhi, sa imo mga pagtulunan. Amo na nga bisan tawag pa nga Christian, pero pag hindi kamo parehas pagtulunan, ginataw nga of the same page, sumpakigin mo, hindi mo magdugay. Kumbaga pa, ang medicine hindi pwede na makaistorya sa katagalan sa mekaniko. Iba gina. Ha? Hindi sila magkasundo na. Ikaw, doktor ka, sa medisina ka, tapos istorya ka sang spare parts sang sakyanan, nga amo ni mo na, magka-interest ka ba na? O ikaw man nga mekaniko, istorya ka sang medicine nga, morning injection, morning hindi gid sila magkaparehas, hindi. Mao na nga makita jud nimo ang truth. Kung makita nimo ang isa nga mali siya kung may ara ka sang truth, no? Kaya pa sa karon sa tuwa, simple lang kayo nga magsiling ang isa nga Christian ko. Christian ko. Bisag sino sing kanon nimo Christian. Kay ngano man kay Cebuano siya mo, Ilonggo siya, Ilocano siya o Tiruray siya o Bilaan siya o Kaulo o Christian, kay di Muslim. Pero mabalaan mo nga hindi siya Christian tungkol sa kamaturan. Kaya ang Christianity wala man na ginapili, Greek or Gentile or Jew. Greek or Jew. Ang putsing anon sang Greek, mga Gentiles na, bisan ano nga tribo, Gentiles na. Luwas sa Hudiyo. Amo nang sa mata sa Dios. Kag kung magtuo ang Hudiyo sa kay Jesus Christ nga ilang nga Mesiyas nga Dios siya, kag Gentile nga magtuo nga si Jesus Christ Dios, mahimo sila nga Christian. So sa mata sa Dios, tatlo ka klase ang tao karon: Christian, Jew, kag Gentile. Ang mga hintil, pastor, sa paano? Ano ng mga hintil? Ang hintil, hindi Hudiyo. Butsing anon. Yung mga Hudiyo, mga taga-Huda. Taga-Huda. Amo lang gina sila, Hudiyo na sila. O kung sila mo nga Israel. Amo na nga pundok. Israel gina sila pang nga rasa nga dugo o Juda. Isa lang na sila. Kaya lang ginatawag siya Hudiyo kahit halin siya sa Juda. Pero apil na ang pagka-Israel niya. Kag luwas sa Israel o luwas sa Juda, hintil na tanan. Amerikano man ka, Insik man ka, Pinoy, Rusya, Hapon, Koreano. Amo na mga hintil. Luwas sa Hudiyo, hintil na. Pero kung ang hintil, nga bisan ano klase nga tribo, kung magtuo kay Jesus Christ, mahimo siya nga Christian. Kag ang Hudiyo man nga Israel, kung magtuo siya kay Jesus Christ, mahimo man siya nga Christian. Pero kung tawagon siya nga Hudiyo, hindi siya tumuloon ni Jesus Christ. O kung tawagon siya nga hintil, hindi siya tumuloon ni Jesus Christ. Amo na nga sa mata sa Dios sa pagkakaroon, tatlo lang ka klase ang tao: Kristohanon, Hudiyo, kag hintil. Sa mata sa Dios. Pero sa mata sa tao, adamo klase Para sa karon sa aton sa Pilipinas, amo na yung pinaka-unique. Kaya nga naman, kay pilata 7,641 islands.
Hindi lang 1,000 sobra. 7,641 ka-islands. Konsiderasyon, kada island may isa ka tribo. Sa Pilipinas, 7,000 di ang lingwahe. Pilipinas Okay. lang na. Ha? Pilipinas lang na. Oy. Oh, kadto ka sa kwan. Cotabato. Halimbawa nimo sa istoryahanay Tagalog. O kadto ka sa Upi. Pero right, Dito ray dito. Adto ka sa Mindanao, Muslim. Maguindanao, Muslim. Adto ka dito sa sa Malita, Bilaan. Bilaan. Oh. Tapos kadto ka dito sa butan nimo mga Santa Maria banda gapon sa Malita, Kaulo. Oh. Tapos Dabawinyo inang mga Mangyan, Mandawi. Oh. Pila pala na katribo. So kung maglinibo po ta dire, kailan? Hala. O ang Romlon iba po na. Sa Bisaya, damo. Pansaka. So damo klase, pero tanan na sila intil. Okay? Tanay. Okay, siya man ni ka klase, so 6 may harap pa. So sa sunod na lang ning kwan ang iba naton nga kanan hisgutan. Kay may ari gyapon diri 6 waldet. Kuya pati sa 6 may kamatayon. Ang but lang si kanon si bawas. Patay siya, hindi siya makahimo sang bata. Patay. Ha? Manawon ko diyo ba ang Sinunglo. sa ta. Oo. Ako na ilang pagtuluan. Halimbawa karon di tagantay isa ka example. Halimbawa sa patay siguro sa Ilonggo, ang Roma 4:19. Roma 4:19. Be, Roma 4:19. Ay, bawas galing pambulong gid diri. Bawas pero sa English diri deadness. Time pa. Diri daw sa kwan Hebrew 11:12. Hebrew 11:12. Sa pamulong ba nga patay? 11:12. Ay, amog. Bisan nga makabig siya nga daw patay na sa sini nga tawo naghalin ang mga kaliwat nga subong kadamo sang mga bituon sa langit kag subong man kadamo sang balas nga indi maisip sa baybayon. Ano to gingkabig siya nga patay na? Bisan nga makabig siya nga daw patay na. Kuya Mayo eh. So may pulong ra nga patay kay diri sa akon niya hindi wala sing paglaom nga maka pabata. So ang ginapangita di ang pulong nga Bisan nga patay na. daw patay na sa sini nga tawo naghalin. So patay. Ang butsi nga siya nga gingkabig siya nga patay na kay hindi siya makapabata. Si Abraham kag si Sarah. Okay. So 6 waldet. Kay depende manguna sa kwan sa mga pamulong ginagamit sa Biblia. Amo na nga kung sa aton pa hindi tanan nga Biblia tama nga mga ang iyada ang mga pagbadbad o kung mga ginsulat hindi nga sa mga paggangop mao na nga importante kayo nga intindihon mo gid ang imo nga Biblia. Intindihon. Sige. So diri lang tanay. Kaysa sunod na lang ta magtuon sining ginatawag nga 6 waldet sa sunod 6, 7, 8, 9 mahuman yan siguro nato ni sa sunod kag sa pagpray sa pagtuon. Sige mga pray ta. Sa imo lang amay, salamat kayo sa mga ginhatag nimo sa amon nga tion Ginoo sa pagtuon. Nga sa din Ginoo nga salamat kay sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit as our divine teacher. Kay sa iya lang kami nagasalig Ginoo sa mga paghangop sini. Nga hindi sa amon nga kaugalingon, kay wala kami sa maintindi sa natawag nga tawhanon nga pamaagi.
Gani salamat man sa espiritual nga mga pag-intindi, spiritual IQ, spiritual understanding nga hindi sa among intellect nga sa ang amo lang ang pagpaydalom da sa imo nga mga pamaagi nga subong sa mga pag-intindi kag sa pagkinabuhi kung paano kami mag-operate bilang Kristiyanon sa amon nga pagkinabuhi. Kani ginadako pa ng salamatan sa imong grasya sa imong pamaagi sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay.